Hello po sa lahat, kamusta po kayo? Saan man panig po kayo ng mundo naroon, lagi po kayong mag-iingat. Ngayon po ay ika-3 ng Mayo, year 2024. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang agent ng Fidel Leaks na si Mr. Jonathan Morales. Mainit na mainit po yung issue regarding the Fidel Leaks. Ang gagawin po natin ngayon ay magbabalik na po tayo sa mga nakaraan niya. 10 years ago na halos hindi mawala sa mainstream media ang pag-interview sa kanya na ngayon ay kabaliktaran ang nangyayari. Pero bago po yan, tingnan po muna natin ating currency exchange. So as of today, 3rd May 2024, ang isa pong US dollar is equivalent to 57.146 peso po. Ang New Zealand dollar ay equivalent to 34.385. At ang Bahraini dinar is equivalent to 151.99. Ang Kuwaiti dinar is equivalent to 185.97. Ang Saudi Arabian Riyal ay equivalent to 15.239. Ang ating Canadian dollar is equivalent to 41.780. At ang Japanese yen po ay equivalent to 0.373. Ang British pound naman po ay equivalent to 71.694. At ang ating euro is equivalent to 61.530. Yan po yung ating latest na currency exchange. Punta na po tayo sa ating topic. Ang una ko pong papanoorin sa inyo ay ang mga video ni Mr. Jonathan 10 years back na tinatalakay ng mga mainstream media regarding sa may issue ng PIDEA sa kanya. So 10 years na po yan si Mr. Jonathan, may mga issue po sa kanya at yan po ay kinakover ng mainstream media. Ipapanood ko po sa inyo yung ilang mga video na regarding sa issue ni Mr. Jonathan 10 years ago. Update pa rin sa issue natin today, Makakusap natin ngayon sa telepono si Agent Jonathan Morales. Agent Morales, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Shifran. Gagawin mo natin short and sweet itong ating pag-uusap. Ano po? Yung reaction mo ninyo sa mga sinabi ni PDEA Director General Arturo Cacdac Jr. Kaugnay po saan? Doon po sa sinasabi niya na kaya naman daw po kayo ayaw pagkatiwala. Medyo may mga question pa sa inyo. May mga binabanggit po si Director na kaso ninyo. Anong masasabi niyo doon? Ito pong kaso na ito, nag-ugat. Yung sinasabi niya na sa extortion, ito po na yan. Opo, saka meron sa DOJ pa, yung sa 8 million daw po. Ito nga po, ito po yung iniimbestigahan ng DOJ. No? Kung para sa ikababatid ng lahat, ito pong kaso na ito ay katuwang po namin yung Presidential Anti-Organized Crime Commission para sa pag-neutralize itong grupo ni Mark Tan. Katunayan, itong si Mark Tan nagbintang sa amin na siya ay kinikilan, ay kasalukuyan pong nakakulong. Nakakulong sa salang pagbebenta ng shabu. Kaya imposible po na napatakaman kami na bakit mukhang nakakilig ang panunuan ng PIDEA dito sa mga drug lord na to at mas inuuna pa nila kung paano nila kami mapipin down kaming mga ahente. Kasi yun ang sinasabi ko ni General Cacdac, no? Habang medyo hindi pa lubos ang tiwala nila sa inyo dahil sa binabanggit din siyang kaso dyan sa San Fernando, Pampanga na nag-retract daw ho kayo. Ay, ito po ang istorya niya, ano? Noong utos ang Pangulo Aquino na ayusin niyang PIDEA, no? Nagsugo ng mga taga-National Bureau of Investigation. Isa po doon sa nakita namin paraan na panahon na para isiwalat itong mga nangyayari, mga highly irregular activities
dito sa PDEA. Kaya itong pangyayari ito na nangyari sa Pampanga, bago pa yan, nag-file na kami ng complaint sa Internal Affairs Service kung saan inireklamo namin itong dating service director ng Intelligence Investigation Service na si Director Lincoln Aspacio. Ito yung director na nagtanim ng ebidensya laban dun sa dalawang incheck. Matapos, itong itinanim na ebidensya ito galing doon sa Dansalan na nakuha 800 grams na hindi turn over sa PDEA Laboratory Service. Kaya ito yung talaga itinarating namin sa pamamagitan ng sinumpaang reklamo. Tatlo po kami ahente na nag-file ng reklamo ito. Bali po yung sinasabi ni General Sarda na ako po yung nagtanim, ako po yung bumaliktad. Hindi po. Sinabi namin kung paano yung proseso na ginawang pagtatanim doon sa dalawang kawawang intik. Yun po yun. Kanina, sa pag-uusap po namin, parang malabong kausapin kayo ngayon ni Director Kakdak. Anong balak nyo? Nagtataka nga po kami, sapagkat ako araw-araw, nandito po ako sa PDEA, no? Patuloy ako umaasa na sa kabila ng talagang makakausap ko siya ng harapan, hindi ko sa bibig na kung bakit ayaw niya. Ayaw niya eh. May mga regional director daw kasi kayo, yung chain of command, pinapalo lang yan. Parang ganon. Yun nga po ang kagaya na naabutan ko na sabi niya, magsimba daw ako. Magsimba daw kayo. Sa totoo lang, nagsisimba po ako. Siya po kaya, tatanungin ko kung talagang reliyoso siya. Sapagkat doon pa lang sa PDEA, pinakikita niya na talagang mukhang diablo siya. Dahil minumura niya ultimo babae sa conference. Ang dami niya ng minura. Lahat ng mga tao na sa command conference, na mga regional director, service director, kumburahin niya talaga hindi maatin ng konsensya talaga ng mga tao. Mga professional ito mga tao po kumburahin na agad sa po. Oo. So, dapat po si director na magsimba. Dapat po talaga. Alam na mga kahit ano yung buong Pilipinas ng mga regional director, hindi lang ginagawa niya. Hindi siya magmura. Ako nga, sabi ko nga, kung kakausapin nga ako, handa naman talaga ako puso't isipan ko, pati kaluluwa ko. Huwag niya lang ang lalaitin ang pagkatao ko, sapagkat baka kung saan lamang kami makarating. Oo, kasi nga doon, nauna na kayo nagsalita sa media. Anyway, susubaybayan pa rin namin to, yung mga mangyayari po dyan sa PDEA. Maraming salamat, Agent Morales. Good morning. Maraming salamat po, Ma'am Susan. Naging tensyonado ang flag ceremony ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nagkasama kasi sa naturang seremonya ang isang PDEA agent at ang hepe nilang inakusahan niyang isang duwag sa pakikipaglaban sa mga sindikato ng droga. Ang naturang opisyal, sinagot ang paratang. Nakatutok si Mark Salazar. Sa flag raising ceremony at panunumpa sa kanilang tungkulin kanina, tensyonado sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang PDEA agent kasi na si Jonathan Morales, tinawag na duwag ang kanyang hepeng si PDEA Director General Arturo Kakdak nitong nakaraang araw. Duwag daw sa Chinese drug syndicates at nakukontento na sa papiso-pisong huli. Emosyonal itong sinagot ni Kakdak sa harap ng mga ahente niya kabilang si Morales. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan alang-alang sa mga kasamahan natin na tinataya ang kanilang kaligtasan at buhay para masugpo ang problema sa droga. Hindi ko maintindihan kung sinong nagbigay ng karapatan sa isang nilalang na hindi pa nakaranas makipagdigmaan na husgahan ang tapang ng iba. Sinagot din ni Kakdak ang umano'y mababang moral ng marami sa 1,200 PDEA agents dahil daw sa mahina niyang pamumuno. Totoo ba na may mga tao tayong low moral? Sa aking palagay ay meron. Sila yung mga kasamahan natin na iniimbestigahan ng Internal Affairs Service o ng Ombudsman. Low moral din siguro yung 6 na kasamahan natin, nilabasan natin ng dismissal order ayon sa kautusan ng Civil Service Commission dahil sa kasong robbery extortion. Kabilang daw si Morales sa grupong kinasuhan dahil sa pangingikil umano ng 8 million pesos sa isang suspected drug dealer. Sagot ni Morales,
Yung mga katulad namin na wala pang kaso sa korte, iniimbestigahan pa lang, wala pang kaso. Kahit na ito nakapile sa korte, dapat pinipresyon muna na inosente, hindi guilty. Ito lang ang nagpapatunay na ang hinahanap natin ay yung malalaki, hindi po yung piso-piso. Pero inamin ni Kakdak na mahirap ngang humuli ng high-level target sa sindikato. Kahit bigyan kita ng 12-inch stick ng listahan ng mga drug syndicates, hindi mo naman yan basta dadamputin eh. Kailangan i-produce mo yung evidence para mapailan mo ng kaso. Hindi naman kumot binigyan mo ng pangalan, basta mo na lang dadamputin. Kailangan mo mahuli natin sa akto na may hawak na droga. Pero may isa pang ipinag-ingay si Morales, ang appointment sa PIDEA bilang Assistant Secretary ni Rene Orbe na dati raw nasa PIDEA watchlist. Dahil ba dun sa naging trabaho mo ay presidential guard nung panahon ng dating Pangulo? Di ba? Oh. Hindi, dapat dito, tinitignan mo na yung pagkatao ng mga pinapasok dito. Hindi naman siguro bobo yung mga selection board. Lahat, nag-submit daw kay John Gutierrez ng mga clearances ko. PNP, NBI, PDEA. Na-clear ako, I was not involved as cuddler, whatever illegal drug activities. Hindi raw titigil si Morales sa pag-iingay hanggang umabot sa isang congressional investigation. Hindi naman daw siya balak pigilan ni Kakdak. Wala lang daw magbubunyag ng mga detalye ng confidential operation ng PIDEA. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. PIDEA Agent Jonathan Morales gusto nang ipabusisi sa Senado ang kanyang mga ibinulgar laban sa mismong ahensyang kanyang pinaglilingkuran. Balita mo kami tungkol dito, Alvin Baldassar. Nais ng galing ni PIDEA Agent Jonathan Morales sa Senate inquiry ang isinuwalat nito sa liderato ng PIDEA at isuwalat ang aniya ang matitinding problema sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kung tutusin ayon kay Morales, tip of the iceberg o katiting lang ng mas malaking suliranin sa ahensya ang una na nitong pagbubunyag hinggil sa manoy ayaw pagbangga ng liderato ng PIDEA sa mga big-time Chinese drug dealers. Hiling ni Morales, mabigyan siya ng pansin ng sino bang mambabatas na may hawak sa chairmanship o komite sa illegal drugs at wala dito'y ilahad ang anyay ilang pang classified information sa nasabing anti-drug agency. Maliban dito sa sinasabi ko sa inyo, meron ako mga issues na hindi ko masabi sa publiko dahil nga classified. Kung mabibigyan ng makipapamagalit yung mga ginawang pagkakamali dito sa agency na. Simple-simple lang eh. Bakit ayaw pagalaw? Kung walang nakikinabang dito, bakit ayaw pagalaw? Diba? Ano ba ang kinatatakot namin nila na alam nila na kami yung mga may personal sa mga grupong ito, bakit ayaw nila kaming pagalawin? Muli namang itinigil ang pamunuan ng ahensya ang nasabing aligasyon ng kanila mismong kasamahan. Walang katotohanan ng mga ibinatong akusasyon ni Morales ayon sa liderato ng PIDEA at sa katunayan, ilang mga drug syndicates ang kanilang nabuwag. Ang koneksyon ay nasa big-time Chinese drug operators. Kasi may mga PNP na may PK-Defense. At may neutralize po natin yung mental yung kasi sa Jerry Amelin. Sa MP ito, kilalang ibigtong po na mga Chinese. Yung volume ng program ayaw po nilagsak sa ibang areas. Hindi rin po sa mga ito naman kawanit ang Gateway Group sa American. In March, hindi natin masalit yung masalit yung kanyang si Muslim ito. Dito na po sa Muslim yung dalawa ito. Sa kabilang tapoy na nanatiling nasa aktibong serbisyo si Morales at walang plano ang pamunuan ng PIDEA NCR kung saan siya nakatalaga na sampa nito ng kaso dahil sa sentimiento nitong pinatid sa media at hindi sa grievance committee ng ahensya. Ayon kay PIDEA NCR Chief Attorney Jack De Guzman, anumang hakbang na posibleng gawin nila kay Morales ay depende sa magiging resulta ng nakabimbing kaso nitong kinakaharap sa internal affairs ng PIDEA at hindi dahil sa akusasyon itong ibinato sa kanyang boss na si General Kakdak. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baldassar. Yan pong video na napanood nyo, yan po ay 10 taon na po ang nakakaraan
Yan po ay ang tungkol sa kasong kinaugnay sa issue sa PIDEA. Sinampa ni Mr. Jonathan Morales sa mga tauhan ng PIDEA at sa mga opisyal. At meron din naman siyang kaso na kinakaharap noon. At ito naman pong video na susunod, ito po yung video na ngayon po sa SMNI po ito. How seriously aggravating to that? To the degree of offenses and Serious penalties. Yung mga ano kasi if found guilty sa mga crimes na to, life imprisonment na yan, no? So, kung natuloy yung operation nun at natuloy yung kaso, malamang hindi siya yung presidente natin. No? Ayun. But of course, to be fair, habang hindi pa siya undergoing trial at wala pang verdict ng court, he can enjoy the presumption of innocence. Okay. Kaya na ang tinatanong natin dito is, was there connivance of government agents para pagtakpan yung issue na ito? Kasi sabi na, meron tayong preparation report there sa magkakaroon ng operation pero hindi natuloy. There is an abuse of power. Kasi kung sinabihan sina Sir Jojo dito na wag dito yung operation, that is unfair kasi sa mga ibang tao na dahil hindi ka connected, sila na-operate sa balik. Who's using this one, na-operate. Kaya may mga tanong ako sana kay... Sige, go ahead, interact mo sa kanya. Pero ito, yung mga possible crimes committed, so I'll just enumerate na lang. If si Sir Jojo will probably correct me. Number one is possession of illegal drugs. That is Punishable by? 12 to 20 years. No? Ang possession of drug paraphernalia, I think that is Section 12, 1 to 4 years. Maintenance of a drug den, Section 6, life imprisonment. Visiting a drug den, Section 7, I think that's 6 to 12 years. So this one, nandiyan pa yung administrative offense, mga ganyan. Sila doon siya na time, itinuturo si Bongbong Marcos Jr. Alam niyo yung mga iba na tinanggal sa pwesto because nag-positive sa drugs. May tinatawag dyan na accessory penalties na perpetual disqualification from holding public office. So, this is how grave these offenses are. So, wait. So, presuming that he's guilty, no? Presuming, then he got away with so much. Dahil di tinuloy ang operasyon, pinagtakpan. Crimes. So, Jojo, may tanong si Atty. Busanto, would you like to interact? Sabi niya, ano daw karagdagang impormasyon mo dito kung bakit napakaseryoso ng revelation na ito at kaya ikaw ay natataya ngayon? Would you like to interact with Atty. Busanto? Sandali po Sandali, nawala yung monitor. Pero ano po ang tanong? Ang tanong, sir, gaano kahalaga po mga binanggit ng isang abogado sa mga penalties involving sa ganitong offense na tinarget sana ninyo para i-operate subalit pinigilan? At kung kaya mo inireveal ito ngayon para makuha ng taong bayan na gano'n kabigat ang mga krimen na ito, would you like to add doon sa revelations mo na nakikinig ngayon sa Atty. Busanto dahil napakaseryoso pala ng implikasyon ng mga krimen na nakasaad sana sa i-operate nyo, particularly involving President Marcos Jr. when he was still Senator, and Maricel Soriano among other Sarap naman personalities. pala maging mayaman. Ganito po yun, Bali ang paglakas ko ito yung doon sa yung pagkakalabas, hindi, yung illegal na pagkakapalabas ni Maharlika doon sa mga confidential documents na naglalaman ng mga confidential o classified information. Kaya bilang alagad ng batas, dahil nalalathala yan, nalatpad sa publiko, ang hamon na rito is yung, yung mandato ng law enforcement agency, particularly yung PIDEA. At doon sa akin, bilang alagad ng batas, noong panahon na yon, ano ang ginawa ninyo? Kung mag-isa, nalantad pala, meron palang report sa inyo na nagkakaroon ng merong nefarious activities doon sa may Rockwell, Makati, as per declaration na confidential informant. Anong ginawa nyo? So, bilang dating alagad ng batas na humahawak ng kaso na yun, talagang nagpaliwanag ako. Inano ko sa publiko na talagang mayroong ginagawa noong panahon na yun para ito ay, magkaroon ng negation process. Sa katunayan, nagkaroon na ng dokumento at paggawa ng authority to operate at saka pre-operation report. Kaya nga lang, ito ay pinigilan, hindi pinilagan. Ngayon,
ang implication nito doon sa yung mga penalties na dapat ay naipataw doon sa mga personalidad. Kung ito ay inabutan, ay talagang bigat ang kakaharapin nila. Yun po yung yun po yung nakikita namin, depende pa doon sa mga makukuha doon sa lugar kung sakali, pagpalagay natin ang may nakuha dangerous threshold at ang threshold halimbawa lang ay 5 gramo o 10 grams. Pero kung lumampas ito at nandoon sila, meron constructive possession silang kakaharapin na violation ng section 11, kung hindi ako nagkakamali, medyo matagal na kasi Section 11. Opo, non-bailable offense po yun. Pero kung below threshold, bailable. Pero tama po yung sinasabi ni Atty. Na yung maintenance ng drug din, kapag ka talagang patunayan ka dyan, habang buhay na pagkabilanggo po yan. Ayun. Sir Jojo, Wow. may binanggit ka sa Senado, recorded na po ito. Kung kaya napakaseryoso pala at napakabigat ng mga karampatang penalty at binanggit ni Atty. Busantog ito, kung kaya pinagtakpan at pinaniobra na mapigilan ang paglulunsad ng legitimate operations against then Senator and now President Bongbong Marcos Jr. Ang isa sa lumabas na personalidad on record sa Senate revelation mo noong nakaraang linggo ay ang pangalan Executive Secretary Paquito Ochoa. At sabi na Atty. Busantog, at that time siya ay active government official, ang pagtatakip na ito ay may karampatang mabigat din na mga penalty. Tama po ba yung pagkakuha namin that you were identifying in your revelations na si Paquito Ochoa, the Executive Secretary of Noynoy Aquino, was involved sa pagtatakip at maniobra na mapigilan ang operations na ito? Hanggat maaari muna po sana, ayaw ko muna pag-usapan yung patungkol kay XTS Ochoa. At ito ay serba ko sa May 7 Senate. Pero, doon sa bilang public officer, kahit na sino pa yan, kung public officer ka, meron qualifying aggravating circumstances na po pwedeng magamit. Dahil bilang public officer, pag sumali ka sa anumang illegal activities o anumang kamalian, diyan ka tatamaan. Yan pong video na yan ay nagpapakita lamang na consistent si Mr. Jonathan sa kanyang pahayag. Yan yung documents leaks na yan na sa PIDEA na investigahan niya 10 years ago na andun ang pangalan ni Mr. Bongbong Marcos at sabi nga kasama si Miss Maricel Soriano. Mula po noon nagkalatyo-latyo na yung takbo ng karir niya dyan sa PIDEA. Kung ano-ano na pong kaso ang isinampas sa kanya, pinagbibintangan at lumalaban naman siya. Nagka-counter siya ng kanyang mga reklamo. Ito pong video na ito, ipuputulin ko na po dahil mahaba po ito. Ilalagay ko na lang po yung link sa baba para po mapanood nyo yung buong video na yan. Maganda po yung panayam sa kanya nila SMNI kaya ni attorney. Konting pasilip pa po sa video na to. Meron po akong mga natatandaan. May talagang pilit ko yung notaryo, kumbaga sa hindi na po namin kasi may authority naman po yung PIDEA mag-administer na po. Ano sa akin nga naman doon is, kasi yung lumalabas dito is parang ikaw lang yung nagsasalita, but in the execution of the sinumpang salaysay and other, the taking of the evidence, it means that there are other people involved. Para hindi lang po kayo yung, ang sinasabi ko po dito is, for example, the lawyer who notarized the sinumpang salaysay, that would make the document a public document, which is not a confidential document anymore. So those kind of documents should be made accessible to the public. Even during the time na kinukuha mo siya ng sinumpang salaysay, there is probably other agents present in the room. Ganyan. Opo, nandun po doon sa mismong sa sinumpang salaysay dahil ako po talagang naging kaugalian ko na talaga tinuro na sa investigation portion. Kapag kayo mag-reduce ng ng mga testimonya ng inyong mga testigo ng sino man, ilalagay nyo yung pangalan ng mga kasama nyo na naandyan. Para at least, or yung kasama niya ilalagay. O kung may abogado, palagay nyo. Palagay nyo yung mga pangalan ng Hindi ko tatanungin yung mga pangalan, but you remember the name of the people who were there
with you during the time that the confidential informant disclosed the information to you? Sa totoo lang po, sa dami ko na inimbestigahan, kung ako'y magsasalita ng eksaktong pangalan, tapos pag lumutan po yung dokumento at nagkaiba, kawawa naman po ako. Gusto ko yung dokumento mismo na andyan. But you remember the contents of the sinumpang salaysay? Kasi sabi mo, ikaw naman yung kumuha doon. Opo, yung meron po akong mga natatandaan, talagang pilit kong nire-recall eh. Kasi kapag ako tumipa ng isang sinumpaan salaysay, lalo na kung ito nag-declare ng kaalaman patungkol sa ibang tao sa isang pangyayari, sinisiguro ko na yung kinukunan ko ng salaysay ay nakakapag-elicit ako ng mga personal information na magmula doon sa deklarant. Yes. Para itong kinukuha kong salaysay sa kanya hindi ng basic, kundi pati yung kanyang personal circumstances, pati yung kanyang eskwela na tapos niya o anuman. Kinukuha ko po yan para pagdating dumating sa oras na itanggi niya, bakit nandito yung alam na investigador yung nakaraan. Muli po, yung pong buong video na yan ay ilalagay ko po sa description ang link. So, pwede nyo pong panoorin yung buo. Sa mga makakapanood po nitong video na ito, kung kayo po ay mapadpad, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-click po ang notification bell, at i-like at i-share na rin po ang ating video. Yan po ang channel ko, showpaul.ph. Muli po, salamat sa inyo lahat at mag-iingat po kayo. Paalam!